Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Sa wakas ay talagang maiimbestigahan nga si Kuting ng Norte at Lisa Smugs na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nagsama-sama na rin si VP Sara Duterte, Attorney Vic Rodriguez at former President Rodrigo Duterte na ilabas ang sinasabi nilang ebidensya. Dito na nga magkakaalaman kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan, kung sino nga ba talaga ang sinungaling. Dahil kung titignan at pag-aaralan natin ngayon mga kaibigan, ay talagang marami ng dismayado kay Kuting ng Norte, lalong-lalo na sa kanyang pamamahala ngayon na nagbalik ang mga pulburon user, mga smuggler at mga hoarders. At ang masama pa dito ay sila pa ang kauna-unaang protektor at mastermind ng mga pulburo na ito. Kaya naman maraming netizen ang gustong magkaroon ng People's Power Tree at talagang pababagsakin si Kuting ng Norte na ito dahil hindi na masikmura ang karumal-dumal na ginagawa mismo sa loob ng Malacanang. Kaya naman talagang hindi na nga rin napigilan ni VP Sara Duterte na umalis sa kanilang grupo dahil sa mga karumal-dumal na ginagawa ng kanilang mga grupo. Pati siya ay nadadamay. Kaya naman ngayon ay pinag-iinitan si VP Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte at gusto nang pabagsakin ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at ni Tambaloslos. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nagbabanggaan sila. Grace Robles, take care always, Marlica. You are the voice of the Filipino people. Thank you. See? So yun na. Yung sa expose ko, natitirahin si Duterte at si Amy. Tinitira na si Amy ngayon. Utos siya ni Lisa at natamba. Okay? Dahil ibinuking ni Amy na si Tambalos Tulos, si Martin Romualdez at ang mga kongresista ay ginastos ang pera at tumanggap ng milyon-milyon, 20 million plus para sa Porsahang Initiative. Ito ngayon ang balik nila kay Amy at pinaliwanag naman ni Amy Marcos based on sa ating binasa. Si that, mali ba ang mga expose ni Marlica? Dudurugin nila ang Duterte at itong si Amy. Pero syempre, kailangan natin manawagan kay Amy na durugin niya si Kuting. Hindi pwedeng pagtakpan niya yung kanyang kapatid. Suportahan natin siya dito sa mga expose niya, pero dapat i-pressure natin siya na lalo niyang durugin ang kanyang sister-in-law na kamukha ng voodoo doll na itim. Alright? So yun, tuloy natin ang balita. Ito. Mindanao ito. Okay. Corruption sa MILF cash grant, tatalupan ng Philippine government. Nakatakdang imbestigahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or the OPA-PRO ang umano'y anomalya sa distribution ng 100,000 cash grant para sa mga rebel returnees. Diba? Napanood nyo siguro, di ba, may hearing dyan sa Kongreso at I think sa Kongreso at Senado na itong 100,000 cash grant na ito ay binubulsa ng mga tiwali sa gobyerno. Basahin natin. This government shall not tolerate any act of corruption, julul, or irregular transactions, more so those that undermine the well-being of our MILF brothers and sisters. Pahayag ni Carlito Galvez, Presidential Advisor. Maniwala ka ba kay Carlito? Tangina ka? Diba? Maniwala ba kami sa'yo? Kitang-kita mo na ninanakaw na, hindi lang sa MILF budget, kundi ang budget ng lahat. Tanga pa rin kayo? O may nakikinabang kayo? Which is nakikinabang kayo? The fact na pinupwesto ka dyan, nakikinabang ka na. Sa Senate hearing, sinabi ni Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation Chairperson, Senator Jinggoy Estrada na nakatanggap siya ng ulat na 50% of 100,000 pesos aid para sa rebel returnees mula sa MILF ang ibinigay umano ng commanders. Okay, 50%. Oh, 'di ba? 50% lang, mga palangga. Inihayag ni Estrada na nakuha niya ang impormasyon ito sa dating MILF rebels. Ani Galvez, ang isolated incident will be thoroughly investigated. Puro na lang isolated. Ganun lang ang mga terminology ng Budol administration.
Ayon kay Galvez, sabi niya, we will be brought to the attention to the MILF leadership. Okay? At iginiit niya, sabi niya dito, iginiit namin ni MILF Peace Implementing Panel Secretariat Engineer Mahajirin Ali sa Senate hearing na biniberipika pa nila ang ulat at sinasabing hindi kinukonsinti ang kanilang grupo ng illegal na galawain. Alam mo, ang pwede lang kumurap niyan, okay, doon sa mga pera ng rebels na mga returnee, di ba, ay mga nakapwesto. Yan ay gawain ng mga demonyo katulad ni Lisa. Di ba? Actually, pinag-usapan na sa hearing sa Senate na yung iba daw wala namang sinuli na barel, di ba? Walang yung mga returnee, di ba? Supposedly, di ba? Pag sumurrender sila, magbibit-bitin nila yung kanilang armas, then kapalit noon yung 100,000 na benepisyo at mamuhay na silang maayos o pwede sila maging part ng government, Pero ang iba, walang na-present na may silang sinurrender. Okay? At yung iba, wala rin nakukuha. 50% o nada. At binubulsa ng mga Jotang Dinamasidad, MILF, Mindanao, lahat ng issue. Pinagnanakawan ng mga hayop. Ariana, sabi ni Ariana Yana, ay, nako, sabi niya, people power na. O, ito, panibagong balita kay Inday Sara, although nabanggit na yata natin ito. Vice President Sara dedma sa mga bagong aligasyon. So inihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang commitment na patuloy lamang siya sa tungkulin sa gitna ng mga bagong aligasyon mula sa dating Kingdom of Jesus Christ member na Tomis Tigos sa Senado. Ito na nga pa, in connection doon kay Pastor Cabuloy. Okay, sa video statement nitong Martes, sinabi ni Duterte na ang pag-atake at mga paratang laban sa kanya ay inaasahan na dahil sa kanyang pagiging ikalawang highest-ranking government official. Ayon kay Sara, sa kasaysayan ng Pilipinas, naging gawain o kagawian na ang pag-aatake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Okay, alam na natin to, mga palangga. Oh. Naniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho, tutuparin ko ang sinumpang tungkulin. Ayon kay Inday Sara. Okay? So itong mga scripted na ito na laban kay Sara, you know that already. Ayoko nang mag-exert ng galit ko. Kasi nagalit na ako kanina. Balitang health naman tayo, pangkalusugan. Kaso ng tigdas o measles umakyat ng 79% noong 2023. Inahayag ng World Health Organization nitong Martes, hindi pa tigdasin yung mga Jotang Gina sa Malacanang, ano? Pambata lang tigdas eh. May mga bata rin na, may mga medyo middle age, mga binatilyo or mga umuusbong pa lang. Diba? O, dapat tigdasin yung mga Jotang. Hindi lang tigdas, aratayin na silang lahat. Inihayag ng World Health Organization nitong Martes ang pagkakaalarma sa mabilis na pagkalat ng tigdas sa buong mundo, kung saan mahigit na 306,000 kasong naiulat noong nakaraang taon, mas mataas ng 79% kumpara noong 2022. Sana nga aratay na yung Malacanang, sila na nga talaga yung parang manok na ratay. Sinabi ng UN Health Agency na wala pa itong opisyal na tala ng bilang ng mga nasawi sa tigdas noong nakaraang taon. Subalit inihayag ni Technical Advisor Natasha Crowcroft na dahil sa paglobo ng bilang ng mga kaso, we would anticipate an increase in deaths in 2023 as well. I hope we can expect also from the Budol administration. Yeah, kung ano yung sinabi ni nitong technical advisor na we would anticipate an increase in deaths in 2023. I hope we can anticipate that also from the hegemonyo in Malacanang. Ay, nako, tuloy-tuloy na balita. Presyo, ito na, presyo ng pangunahing bilihin posibleng tumaas. Bago pa ba ito? Ha? Bago pa ba ito? Ano yung solusyon para makatakas tayo dito, mga palangga, sa mga matataas na bilihin? Tapusin nyo na si Kuting. Tapusin nyo na si Kuting sa kanilang pambubudol. Basahin lang natin ito, mga palangga. Pag natuloy ang 100 wage hike, nagbabala kahapon ang DOLE hinggil sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Kung matutuloy ang isinusulong na 100 legislated hike sa daily minimum wage, kita mo mga hegemonyo. Panakot nila, Department of Labor and Employment. Tingnan nyo. Minawarningan nila ang taong bayan na posibleng tataas ang presyo kapag natuloy ang 100 pesos na aumento sa sahod. Pinag-usapan natin ito kanina. So nakita ninyo,
So ang mga negosyante, magbibigay nga sila ng 100 kung matuloy, 100 pesos na aumento kada araw sa manggagawa, pero itataas nila ang mga presyo nila. So wala ring kwenta. So ano ang dapat solusyon? Kaya dapat i-regulate, kaya nga tayo may regulatory, kaya nga tayo may DTI, 'di ba? Meron tayong mga ahensya ng gobyerno kung saan nire-regulate nila ang pagtaas ng mga presyo na hindi dapat na trip-trip lang ng mga negosyante. Ay, kasi nag-aumento ako ng 100 pesos sa inyo, ha? Tanginan nyo lahat, ha? 100 tayo, kayo katao na empleyado ko. O, ito ngayon, tataasan ko ang mga presyo para mabawi ko. So what's the point? Ito po ang sistema ng bulok na sistema at pulboronic na gobyerno na hindi minomonitor, hindi isinasaayos ng gobyernong ito na iregula ang pagtaas ng trip-trip na pagtaas na lang o gusto lang nila ng mga negosyante. Kaya sabi ko, magandang pakinggan, ay tinaas ng 100 pesos, then babawian ka. At doble-doble pa ang bawi. So kawawa ang manggagawa. Kawawa tayong lahat. Kawawa OFW. Lahat kayo kawawa. Dahil tumaas mo ng 100 times 5 yung itataas nilang presyo. You know? Posible. I'm not saying na exactly times 5. Pero yun namang posibilidad. Tataasan nila ang serbisyo like ang kuryente, ang tubig, lahat tataasan nila mga palangga. So wala ring silbi itong 100 pesos na aumento sa manggagawa like you guys kasi babawian din kayo. See? Kaya sabi ko, you have to gather, you have to speak up and pick them up. Tayo mo, nagbabala pa ang Dole. Ang kapal ng mukha ng mga buwakan ng Ginimisto. Sila pa ngayon na nagbabala. Ang gobyerno ang nagbabala sa inyo, ang nananakot sa inyo, na kapag pinigil ninyo at pinush ng pinush yung 100 aumento na yan, ito ang balik sa inyo. Kita ninyo? Gawa ko ba to? Hindi. Nagbabasa tayo ng balita. Tapos binibigyan natin ng reaksyon at binibigyan natin ng inkorporasyon sa tunay na buhay, hindi lang sa pagbasa-basa ng balitang kasinungalingan. Okay, ano sabi to? Hinggil, nagbabala, hinggil nga sa pagtaas ng presyo. Ayan. Ngayon, mga kababayan, ayon kay Dole Secretary Laguesma, ayan, sino yan? Appointee ni Lisa Smaggs yan. Bagamat ang aumento sa sahod ay nakapagpapalakas ng purchasing power ng mga manggagawa, marari rin namang anya itong magkaroon ng impact sa mga micro and small businesses. Anong purchasing power? Makakapagpalakas daw sa purchasing power ninyo. When you say purchasing, di ba? Kung dati, di ba, hindi kayo nakakabili ng prutas, kung may extra kayong 100, makakabili na kayo ng extra prutas. Pero paano ka makakabili ng extra prutas kung tataasan pa rin nila ang mga serbisyo, ang mga binanggit natin, mga panindahan, everything. So it's useless. It's all budol. Binubudol lahat tayo. Binubudol lalo na ang mga manggagawa, mga kababayan. Budol-budol lang tong ninayupak na itong gobyernong ito. So, get up! Palangga, ano na kayo? Makisabay na kayo sa mga susunod na mga pagtitipon. Buhatin nyo na si Kuting. Makipag-alyansa kayo sa mga men in uniform para peacefully matapos na natin ang digimonyong ahas at Kuting pulboronic sa gobyernong yan. Kawawa Pilipinas, ano? Kung may magic lang ako talaga palangga, lipol na lahat yan. Alam mo, kanina, may kasama akong kaibigan, nagkape-kape kami. We talk about the issue. Hindi talaga nawawala. Sabi nga ng friend ko, kawawa na yung Pilipinas. Wala ng pag-asa. Kaya sabi niya, actually bumili siya ng lupa eh. We talk about it na nakabili siya ng property dito sa somewhere here. Diyan lang, sa Southern California. Alam mo yon, bumili siya ng lupa. Sabi niya kasi, ibibenta ko na yung kondo ko sa Pilipinas. Wala na ang pag-asa ang Pilipinas. Dati nangarap ako na doon ako magre-retire. Sabi ng friend ko, pero wala na, dito na lang ako sa Amerika. Ano pa gagawin ko doon? Lahat, sabi niya, halos lahat, may lagay, payola and everything, bribery. Sabi niya, ano pa? Sabi sa akin, ano pa? Sabi niya, tinanong niya ako, ikaw magre-retire ka ba? Sabi ko, pag nalipol, magre-retire daw ba ako sa Pilipinas? Sabi ko, pag nalipol ko na lahat ng demonyo, pag wala na siguro ng demonyo at mga pulboronic, baka, I'm still young, I still, decades and decades to live. And to retire in the future. Kaya nga ako nagbabayad ng Social Security ko eh. Ever since, bakit ako nagbabayad ng Social Security ko? Diyan sa Pilipinas.
Kasi bilang Pilipinong ipinanganak sa Pilipinas, nangarap ka na pag nag-retire ka na, gusto mong mamuhay sa buhay sa lupang tinubuan mo. Lahat naman tayo kahit anong lahi mo eh. Kahit anong lahi mo, ikaw man ay European o whatever, 'di ba? May mga nakakausap ako dito, mga kliyente ko na they still, iba gusto pa rin na bumalik sa lupang tinubuan nila. So it's the same thing sa akin. Kaya mini-maintain ko yung Social Security na yan. At sabi nga ng friend ko, may friend ako sa Social Security, sabi niya, pag nag-55 ka na ha, sabi niya, taasan mo yung contribution mo para maximum yung makukuha mo sa SSS. Magkano ba maximum ngayon sa SSS? 10,000 pesos? So yun ang sinabi niya sa akin. Kaya ever since nandito ako, bayad ako na bayad sa Social Security ko kasi nangarap nga ako na mag-retire sa Pilipinas. Eh paano ka mag-retire kung sunog na ng pulburon ang kinabukasan ng bayan? 'Di ba mga palangga? Oh, sabi ni Lulu, yes, our family is selling also our property. Mahirap ng bansa, magulo ang sistema. Paano ka mamumuhay? Bumili ka ng kondo diyan sa kay Akusar hanggang ngayon. Si Akusar, na pinromote ni Kuting sa housing. Ang mga kondong ibinenta nila, hindi na to turnover. Ang mga kontraktor, mga mambubudol. Magpatayo ka ng bahay, bubudulin ka ng kontraktor. Hindi man lahat, pero bubudulin ka. Mag-a-apply ka ng mga papeles sa City Hall, bubudulin ka ng mga buwakan ng ina, mafia, sindikato. Saan ka magre-retire? Eh, dito na lang ako mag-retire sa Amerika. Ang daming bukid dito na mura lang. Pwede ako mag-alaga ng manok, baboy. Actually, I'm not gonna say anything. Buka nga ako na naman eh. I'm not gonna say anything right now. Di ba maraming mga kalupaan ng mga bundok-bundok dito na pwede kang magbungkal. 'Di ba? At dito kapag sa bingid ka ng emerhensya, 'di ba? Ay tawag ka lang 911 diyan. Sa gitna ka na ng kalsada ng EDSA. Pag tumawag ka ng 911, makakalusot ba ang mga paramedics? Hindi. Dahil ang jutang dyan ng traffic, wala sa ayos. Sing it here, sing it there. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, pag ako naging presidente ninyo, kasi may nagsabi na, oh, gusto mo ikaw magpresidente. Isa yan, okay? Sa mga tututukan ko, gusto ko lahat, hindi pwedeng singit-singit. Lahat kayo tatakbo ng sa lane ninyo, you stay in your lane. Lahat tayo makakarating sa ating paroroonan. Bibigyan natin ng space ang emergency lane na kapag may inatake sa puso, may aksidente, makakadaan. Yan ang isa sa gusto kong gawin. Ha? Yung nagsabi na ikaw na lang magpresidente, yan yung gusto kong gawin. Yung lane na yan, malinis. Katulad sa mga ibang bansa. Amerika, Europa, Japan, meron silang emergency lane na hindi mo pwedeng daanan katulad ng ginagawa ng mga politiko na magwang-wang-wang tapos dadaan doon, papakita lang yung ID. Senador ako eh. Anak ako ni Pulburon. Lusot ka agad. See that? Bulok na bulok. So, ba't ako magre-retire? Oh, di ba? That's the good thing of this samot-sari eh. Nakakahinga tayo sa mga issue. Masarap sana sa Pilipinas kung hindi corrupt ang government at may kinatatakutan. Yeah, tama ka, Lulu. Masarap talaga. Masarap ang pagkain sa Pilipinas. Actually, I can go to Thailand. May kaibigan ako doon sa Wahin. Di ba? Sabi nga sa amin, pwede kayo mag-buy ng property doon. Walang rebelde. Walang makakaliwang grupo. Yeah, I'm thinking about Thailand. 3 million lang daw ang mga doon eh. If you have 3 million pesos, you can buy a condominium. Okay? Walang mga demonyo. 'Di ba? Sa Pilipinas, sa condo mo, nabili mo na, ayaw pa i-turn over ni Acuzar. Oh, ni Jerry Acuzar. Imagine mo, pinaghirapan mo na, OFW ka, ayaw pa nila i-turn over. Pera mo na, bubudulin kang hayop. Or isinanla nila, or binenta sa dalawang owner. Ganun ang laro sa Pilipinas. Bakit may mga ganun? Kaya, bigyan ko ng advice. Kayong mga nasa abroad, lalo na kayo ang pinupunterya, sumunod kayo sa akin o hindi, okay lang. This is just me. Huwag na kayo bumili ng kondo. Dahil pahirap ang kondo sa Pilipinas. Maliban pa sa monthly dues nyo, ang liit-liit, ibenta nyo na. Si Tita Zeni, ng kaibigan ko dyan, may kondo sa Maynila. Ibibenta na nila yung kondo nila. Dahil yan, supporter ni Marcos yan. Namit ko sa Canada, namit ko sa Pilipinas. Akala niya bubuti ang Pilipinas dahil kay Kuting. Kausap ko lang si Tita Zeni few weeks ago. Ano sabi sa akin? Anak, sabi niya ibibenta na namin yung property namin, yung kondo namin. Wala na kaming pag-asa sa Pilipinas. See that?
ito yung nararamdaman ng mga Pilipino abroad na bumili ng mga propriedad sa Pilipinas kasi inisip nila one day sila ay mananatili sa kanilang mga lupang sinilangan. Paano ka mananatili sa lupang sinilangan kung mismo, 'di ba? Ang demonyo mong gobyerno ay ninanakaw ang pera ng bayan at ninanakaw ang mga pera na supposedly sa pag-improve ng mga infrastruktura, healthcare, lahat. You know that already. See? Ba't ako magre-retire dyan? Pero pag nadurog natin ng pulboronic, yes, magre-retire ako. I still have time. Pero yung mga 70s, 80s nating mga palangga, wala nang time. Hindi nila na-enjoy ang kagandahan ng Pilipinas. Maganda ang Pilipinas. Magpagkain, masarap lahat. I traveled the world already. Hindi naman buong mundo, pero at least, di ba? Kahit na maganda sa Paris, nag-enjoy ako ng hot chocolate, still, masarap pa rin kumain ng balingoy sa Bisaya. Still, masarap pa rin maglitsyon-litsyonan dyan sa Pilipinas kung mayroon kang alagang manok. Yung mga croissant na yan, masarap pa rin ang pandesal sa kanto namin. Nung ako'y lumalaki, masarap pa rin yan. Hanap-hanapin natin yan. Kahit pumunta ako ng Monaco Social Climbing 101, ang sarap ng ang ganda ng view. Yes, it's beautiful. Pagkain masarap, di ba? Pero mas masarap pa rin ang pinaksiwan na mga pagot sa Ilonggo. Masarap pa rin yan. Yan ang nakasarnayan ng bibig ko eh. Masarap pa rin ang ginataang kalabasa, ginataang labong na may preskang hipon. Di ba? So yan yung yan yung gusto natin lahat. Paano ka nga naman dito? Ano ba pinag-usapan natin? Ba't napunta tayo doon? Dito sa 100 pesos na aumento. Diba? Na kung saan na tayo nakapunta, which is true. Ano sabi dito? Meron anya sa mga ito na maaaring kayanin ang wage hike. We talk about wage hike, di ba? Ngunit meron din hindi kakayanin yung mga MSME daw. Sabi ng mga gobyerno ito. Kapag merong pag-uusap tungkol sa pagtaas ng sweldo, medyo nakakaramdam na po tayo ng pagtaas ng presyo sa pangunahing bilihin. Yun na nga, kung matino ang gobyerno, dapat nga i-regulate nila ang pagtaas ng bilihin. Hindi pwedeng nagtaas ng aumento, tapos tataasan din nilang presyo, mga buwakan ng genimis nyo. Nagbabala sila. Nagbabala ang gobyerno. Iyon pong may kinalaman sa transport. So para pong chain reaction. Kaya ang lagi naman pong tinatanaw ng DOLE, sana mabalanse. Balansehin nyo. Sinabi din ni Leguesma na appointee ni Lisa Asmugs na naghahanap na sila ng mga posibleng intervention upang matulungan ang mga micro and small business sakaling madagdagan pa ng 100 pesos ang minimum wage. Okay, gusto mo ng intervention, Leguesma? Patigilin ninyo o gurgurin na ninyo lahat ng mga smuggler. That's the best intervention. Gusto nyong magkaroon ng maayos na pamayanan? Pahuli nyo si Michael Mann na in-appoint na special envoy to China ni Kuting Jr. Wakasan nyo na si Kuting. Yan ang the best intervention o intervention. Itigil nyo ang pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. kay Mark Sayarot na pulboronic. Ipatigil nyo, ito intervention, ang pagpapanalo ni Robles ng loto maya-maya. At tanggalin nyo ang presidenteng bangag na bangag. That is the ultimate intervention to stop the kahirapan, pang-aapi sa mga Pilipino. Yawa. Sabi ng Giatay, naisa niya lang matiyak na walang mga manggagawa ang mawawalan ng trabaho sa kabila ng financial impact and posibleng wage hike sa kanilang mga employees. Let's say gusto nilang i-ensure na walang mga manggagawa mawalang trabaho. Dyan nga lang yung third floor studio eh. 'Di ba? Sino? Yung third floor studio, yung YouTube channel dyan na galing taga Presidential Communications dati na niligwak ni Lisa. Niligwak ng gobyerno na wala namang violation, na wala namang ginawa. At marami pang iba sa PDEA, sa lahat ng ahensya na gustong ligwakin ng gobyerno dahil sila ay kritiko lamang. Nakita nyo? Yan ba sinasabi ng gobyerno na gusto nyo protektahan ng manggagawa? Baka ng ginimis nyo, tinanggalan nyo ng kabuhayan yung mga yon a day before Christmas o before the Noche Buena. Diba? Si Pam Pedroche.
Si Purificacion at si Reformina. Di ba? Tinanggalan yun ng kabuhayan. Mga breadwinners yung mga yun. O, tapos you talk about what? Protektahan yung manggagawa. Julul. Tanggalin natin sila, palangga. Okay? Ani Laguesma, sa datos ng PSA, mayroong mahigit sa 4 na milyong minimum wage earners sa bansa. Walang kwenta. Oh, di ba? Nakabalita pa tayo pero mahaba na tayo palangga. Oh. Ay, 4-piece palakasin. Oh, 4-piece palakasin pa versus inflation, sabi ni Pangulong Bangag. Ipinag-utos ni Bangag Marcos Jr. sa National Economic Development Authority or NEDA at Philippine Statistics Authority or PSA at Department of Social Welfare and Development na pag-aralan ang mga paraan, partikular sa pantawid pamilya. Chuchu. Kasabot to lahat mga palangga. Tumugon, sabi dito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, mga nangangarap niya maging senador. Kasabot din ni Lisa Smagden. Si Lisa ang nag-appoint niyan, hindi si Kuting. Lisa lahat yan. Ginawa ng Pangulo ang kautusan na ginanap ng sectoral meeting. Isa sa mga inatasan niyang pag-aralan namin is paano huwag mag-diminish o mabawasan yung halaga ng mga financial assistance ng grants sa ibinibigay natin sa ating mga mahihirap na kababayan ayon kay Gatchalian. Julol! Diba? Ang galing naman kasi ng walang balita. Ayaw daw mabawasan ang mga ayuda, di ba? Pero Jotang Gina, yung binayad sa Persahang Initiative na 20 million at yung mga insertions sa umabot sa 60 billion na walang kamumuang ang mga senador at taong bayan, mga palangga, nilusot ni Tambaloslos at ni Lisa. Oh. Ano ngayon? Ha? Yung concern kayo? Anong kadyotahan to? Sinabi pa ni Gatchalian na inappoint ni Lisa Butod na ginagawa lahat ng economic team para mababa ang inflation. Subalit habang ginagawa ito ay kailangan pa rin ng kaakibat ng pagprotekta sa peso value ng mga grants na ibinigay ng pamahalaan katulad ng 4-piece at sa iba pang mga programa na nakatuon sa pagbibigay ng social protection sa pinakamahirap nating kababayan. BS to lahat. BS to. Wag na natin to tapusin dahil kaletsihan ito. Kung totoong gustong dagdagan ang ayuda, dagdagan mga palangga, bottom line, kung gusto nilang ayusin ang buhay ng Pilipino, bago sana i-transport ni Kuting at ni Lisa ang pera ninyo sa kanilang mga during their travel na hindi naman nati-check yung mga crates nilang dala-dala, paloob at palabas ng bansa. Marami paglabas, pera, pagpasok, pulburon, we don't know. Okay? Kasi naka-concealed ang kanilang mga aktibidades. Pero may mga puting ahas tayo na nagre-reveal sa atin. Kung gusto nilang maayos, simulan nila sa agrikultura. Yan ang ginagawa dapat. Pero wala na nga tayong pag-asa. Wala na dahil kasabwat na nga nila ang smuggler. Simulan nila sa Bureau of Customs. Ang mga balikbayan box ngayon, maraming nagsasabi sa akin, ilang buwan na, 6 na buwan, hindi pa nakakarating ang kanilang mga balikbayan box at binubuksan na naman dyan sa Bureau of Customs. See? Itong mga kabuisita ng mga bunganga, ng mga appointee ni Lisa lahat ay kasinungalingan. Kaya nga ang title natin, samot-saring mga kasinungalingang balita galing sa mainstream media na ating buboljakin. Oh, di ba? Oh, ito. Ano sabi dito? Panibagong balita. Mrs. President at First Gentleman may meeting with top executives ng Grab Holdings. Ito may nagsend sa aking picture. O, di ba? Nakipag-meeting si Kuting at saka si Ahas dito sa Grab. Okay? Yung Grab, parang Uber dito, di ba? O, ito, picture. O, kayo nang maghumusga sa picture. Kita niyo? O, sino? Ay, dali. Hindi ko makita. Sino ang presidente dyan? O, di ba? Si Lisa Smugs. O, ayan, more. Ano sabi dyan? We're working with Grab to legalize motorcycle taxis and tax regulation. Magkano naman kikickback ni Lisa dyan? More transport option will be benefit commuters, drivers, and MC. O, tignan mo. Siya, di ba? O, nakabilog. Siya ang presidente. Nagmukhang alalay si Kuting. Nasa likod lagi. Taga sundot ng kipay ni Lisa Smugs. Nakita niyo, hindi ganyan ang protocol. Dapat presidente ang nasa unahan. Pero alam natin, si Budol ay hindi naman presidente, kundi tau-tauhan lang ng mga oligarchs ni Lisa at mga mafia. Bigyan mo lang si Kuting ng pulburon,
happy na siya, sunod-sunod na siya, basa na siya ng script, gaganon-ganon lang, ngingiwi-ngiwi, basta bigyan mo lang ng pulburon para mag-enjoy siya. Kaya nga sana, i-overdose sa pulburon nang matapos na. Kapal ng mukha, di ba? Sabi ni Lulu, Hiram, kahit ano ang gawin ng administrasyon na to, I don't trust them anymore. Exactly. Ano sabi dito? Mrs. President, butod Lisa Marcos, aka Lisa Ahas, Smugs, at First Gentleman, bangag na bangag, miniting ang mga panangayang pagpaganap ng Grab Holdings Incorporated sa President's Hall sa Malacanang noong Martes. Magkano naman kickback ni Lisa Smugs dito? Okay? Ayoko na basahin tong balitang ito. Walang kwenta ito palangga. Sabi ni First Gentleman, we're working with Grab to legalize motorcycle, taxis, and relax regulations on TNVS. More transport options will benefit commuters. Julul, to legalize. Diba? To legalize what? Ng inyong korupsyon. Magkano ang kickback na naman ni Lisa dito? Sige nga, mga palangga, magkano? Ito mga balita na ito, El Nino, wala na tong kwenta, patapos na tayo. Ang susunod nating balita, government, handa daw na magbigay ng alternatibong kabuhayan sa mga magsasaka sa gitna ng El Nino. Maaaring magbigay ang gobyerno ng alternatibong livelihood assistance sa mga magsasaka kasama ang irrecoverable agricultural land dahil sa epekto ng El Nino. Ito ang sinabi ng coordinating body na inatasan ng paghahain ng epekto ng nasabing phenomenon. Bullshit mga palangga. Wala na. Ayoko na basahin yung jutang news na balita na yan. The ultimate solution, get up, speak up, pick them up. Lahat ng pinag-uusapan natin dito, araw-araw po ako magsalita, nakakapagod, di ba? Para na ako maikulalya pa ulit-ulit. Dahil paulit-ulit din ang pambubudol sa atin. Hindi tayo pwedeng tumigil dahil nasabi na natin to, Maharlika, luma na yan, ganun. Yung kanilang pagnanakaw, luma na rin, huwag na natin pansinin. Yung pambubudol sa atin, tapos na yun, napag-usapan natin yung 23, mag-stop tayo, mamamayagpag sila. So, kailangan ng boses ninyo, boses ko. Kaya nga tayo pinatitigil. Kaya nga sinashutdown si Kibuloy, sinashutdown si Duterte, sinashutdown ng mga Facebook accounts. Ako 2, si Kibuloy, suspended. Lahat, di ba? Lahat ng gustong mag-criticize at para sa taong bayan, suspended tayong lahat. At nakikita nyo naman ang bonggang-bongga. So, if magsistop tayo dahil na-expose ko na to nung last year, then talo tayo. Kaya nga ang power natin umaabot hanggang langit. At ang langit ay aayon sa atin. Minsan, kailangan nating maranasan daw, pero malupit ang pinararanas sa atin ng tadhana. Di ba? Sabi ko nga, kung pwede lang ipalit ang buhay ko, I am really willing to sacrifice. Kung may ganun, lipulin lahat ng Diyos. O demonyo siguro. Lilipulin sila lahat. Kapalit ng buhay ko, iaalay ko. Gugurgurin nila ako. Anyway, matutsugi ka naman. Diba? Matutsugi ka naman. Tayo hindi tayo makakaligtas. Pero ngayon, kunyari bukas, kunyari biglang bumaba ang Diyos. Maharlika, ito, buhay mo, iaalay mo, kapalit ng walang kwentang buhay ni Smugs, ni Kuting, ni Tambaluslos. Gugurgurin ko silang lahat. Basta iaalay mo ang alindog mo. I will say yes, now na. Ngayon na, huwag yun ang patagalin. Kung ang buhay ko ang kapalit ng kaayusan ng Pilipinas at ma-enjoy nyo ang inyong mga retirement, i-enjoy nyo yung inyong mga anak, i-enjoy nyo ang inyong buhay, I'm willing mga palangga. Kung ang buhay ko, kukunin nila, tapos wala na magnanakaw, which is imposible walang magnanakaw. At least malang babawasan. Kung 100% ang pagnanakaw ngayon, at least 10% na lang pag kinuha na yung buhay ko. Tapos kukunin din buhay ni Lisa Smugs. Hindi sabay-sabay kami. Papantayin niya yung mga paa. Pantayan ng paa ni Tambaluslos. Alam nga naman ako lang, papayag ba tayo? Kunin na, pag nagurgur ako, ginurgur ako ng tadhana, gugurgurin din sila. And I am willing. Anyway, na-enjoy ko naman na buhay ko ng bonggang-bongga. Lahat ng pinangarap ko, nagawa ko naman. Dati, pangarap ko lang makakain ng meal. Di ba? You know that story? Makakain lang ng meal sa mga fast food chain. May burger, may french fries, may chocolate sundae. Yun ang pangarap ko na makain ko. Masaya na ako. Nagawa ko na yan.
Nangarap ako mag-abroad, nagawa ko na 'yan. Nangarap akong lahat, hindi lahat ng pinangarap ko. Ang mali lang sa'kin hindi ako nangarap na maging bilyonarya. Kung nangarap sana ako or hindi ko kasi nahiling sa Diyos 'yan, eh, na nangarap ako na sana maging bilyonarya ako. Eh, di sana natupad siguro. Pero sa seryosong usapan, lahat tayo mamamatay, okay? Sa mundong ito lahat tayo mamamatay. At least man lang kung mangyari 'yon, naging worth it yung buhay ko sa lupa. Kung 'yun naman ay magbibigay ng way para ma-enjoy niyo yung Pilipinas, then goodbye. Anyway, it's just so sad. This is your fair lady Maharlika. Nakakapagod man po everyday, malungkot man, dahil demonyo po ang kalaban natin. Pero hindi ako titigil hanggat meron akong buhay at mayroong dugong nananalaytay sa puso ko. Hindi tayo titigil palangga. Kasi pag tumigil tayo, kawawa tayo lahat. Kawawa yung lahat, kawawa tayo. So mamamayagpag ang mga demonyo. Kaya kahit may patong ang ulo ko, sabi ko, Lisa, sisiguraduhin namin, mauna kayo papantay ang paa. Thank you mga palangga. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang handa nga rin itaya ni Madam Maharlika ang kanyang buhay kahit na sinusuhulan ito at maraming pera ang linalagay sa kanya at talagang binabayaran ay hindi pa rin nagpapabayad ito at talagang isinisiwalat ang kabulukan na nangyayari sa loob mismo ng Malacanang. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.